narinig Go. ko sa news, actually narinig ko ito kay Secretary Vic, one of these interviews. So even yung mga LGUs, hindi alam na mayroong multi-billion projects na ginagawa ko sa kanyang lugar. Ang case in point there will be the Mindoro Flood Control Project, the Oriental Mindoro. So maraming mga cases ngayon na yung mga projects ay bigla nilang sumusulpot sa kanyang lugar, pero hindi ko alam ng mga LGUs. So I want to ask the DPWH, dahil marami rin kasi tayong mga LGUs na lumalapit po naman ng Congress, lumalapit po sa Senate. What is now the reform that the DPWH has undertaken para po ma-avoid na rin po natin itong mga uncoordinated projects with the DPWH itself and uncoordinated projects with the LGUs? Meron ba ko kayong reform na ginawa o meron ba ko kayong reform para hindi na ito maulit? Importante mo ma-coordinate. Lalo na, like for example, I heard sa interview ko sa Quezon City, meron specific master plan for drainage system na hindi ma-coordinated yung kanilang flood control. So ano po ang internal reform mo kung ginawa para hindi na po mangyari itong uncoordinated project? At ano po ang pwede niyong suggest sa mga sa Senate or sa Congress para hindi na maliwanag yung process? Mr. Chair, what I heard from the Secretary is aagahan po yung preparation for the 2027 budget ng DPWH. And before doing so, magsiset po ng certain parameters para po dadaan po dito sa parameters na ito yung bawat proyekto na ilalagay po sa NEP. Kasama na po dyan yung coordination po with LGUs at yung inclusion po ng recommendations from sa RTC. At saka po yung base po sa master plan ng mga others, Your Honor. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Angel Alcantara. Dapat nagsasabi kayo para sa NEP, di ba? Sino yung mga congressmen ng Pumisa, ng Pumisa? Hindi po. Bali po, Saan gagaling yung listahan? yung pong sir na 30% na tinatawag po natin LIP o Local Income Projects po. Minsan po, yun po yung mga request ng Captain Mayor, minsan po request nila sa Congress. Na pag gumagawa na po kami ng list, nagtatanong din po kami. Kasi LIP po yung Yes, pero hindi naman sa local government council. I think, hindi po, sa RDC po, sa regional office po kami, then sila po region po, sa RDC po nila pa. So, basta isa sa Yes po, RDC po. preparation phase, meaning from municipality to provincial, all the way to RDC. Yes po, normally po yung request po. Flood control. Hindi po, Your Honor, yung po sa allocable na sinasabi yung business na pinag-prepare namin, 70-30 po yung 20% yung local infra. 70 po, contains 01 and 02. Yeah, kasi kung galing sa RDC, wala kami problema eh. Dumaan niya sa proseso ng preparation, di ba? Lagi. Pero yun, kapag nag-implement, wala eh, walang say-say. Sir, as I recall po, itong nakaraan po, doon po sa mga nadagdag na mga flood controls, actually, visit the approval of the Provincial Development Council. Pinapirmahan po namin yan. Sinabit po namin yan. As I recall, sinabit po ko yung Governor Daniel along with the members of the EBC. Then po yung representative ng LNP, ABC, dito po yung mga members po yun. Yung wala po doon sa RDC, nire-request din naman po namin sa PPC. Minsan po, municipal council naman po yung pinag-request nito. Thank you, Mr. Chair. Pero, Engineer Alcantara, yung mga projects na lumalabas ngayon, ang claim ng mga LGU, hindi nila alam. So, ibig sabihin, hindi alam ng Sanggunianto, hindi alam ng whether provincial, whether municipal. Ang nakikita namin sa media, sabi nila, hindi nila alam yung mga projects. Tumaan ko sa kanila, dapat alam nila ito, lalo na kung Sanggunianto.
Actually po, sa case po ng Bulacan First, ang pagkakapagdaan ko, sa PBs ko po nireklosyon. Pero yung mga lumabas po na hindi sa wishlist, Your Honor. Ang pagkakatanda ko po, Your Honor. Check! Nag-request sa iyo? Diba, kami po, kasi po, nung kayo po, bago po ma-release yung sahod, dahil po ang Department at that time.